Saan na misquote si Pangulo Marcos kahapon? All is well. Sabi niya, everything is normal, nothing to worry about price shock. Sana misquote yun kasi kung assume natin yung presidente as taga-set ng national policy, kung ganun yung pag-iisip ng presidente, medyo delikado. Now, we'll invite for opening statement our second panelist, economist Mr. Sunny Africa. He is executive director of the nationalist progressive think tank called Ebon Foundation. He is one of the country's most respected economists. He is a sharp critic of neoliberal policies, consistently providing evidence-based analysis to support the economic rights of farmers, workers, and local producers. He has 2 degrees from the famous London School of Economics and Political Science. He earned his Bachelor of Science from London School of Economics and Political Science, plus a master's degree in science. Let us welcome Mr. Sunny Africa to give us an overview of the socio-economic consequences and dangers of the present situation. Welcome back. Magandang umaga sa lahat. Saan na misquote si Pangulo Marcos kahapon nung sabi niya na, nung na-quote siya, na parang all is well. Sabi niya, everything is normal, nothing to worry about price shocks. Sana misquote yun kasi kung assume natin yung presidente as taga-set ng national policy, kung ganun yung pag-iisip ng presidente, medyo delikado. Para sa amin, malamang kaysa hindi, totoong ganun tumatakbo sa isip ng Pangulo. Malamang kaysa hindi, ganun tumatakbo sa isip ng pamahalaan. At I think yung dapat hindi na nakakalungkot, dapat na nakagalit doon, ang pinapakita nito ay binibigyan ng justifikasyon ng pamahalaan yung kawalan ng pagresponde doon sa tindi ng krisis, di ba? Parang the best excuse for not doing anything is wala nang kailangan gawin. Reflection siya ng sobrang lit na pag-iisip sa sobrang laking problema. In effect, ang ginagawa ng Pangulo, ang ginagawa ng Marcos administration, yung tindi ng krisis, yung tindi ng pag-a-adjust, ang policy decision niya, balikatin na ordinaryong Pilipino. Yun ang pinaka-essential nun. I think napaka-makatwira na itong transport strike na nagaganap ngayon at nakita rin natin kung paano tumatakbo sa utak ng Pangulo. Pinagbabangga ang interest ng may hirap. Pinagbabangga ang interest ng transport sector sa interest ng mga commuter natin. Siguro para ma-establish yung scale ng problema na sana alam ng pamahalaan or kung alam niya, sana pansinin naman niya, yung realidad sa kasalukuyan, may 18 milyong pamilyang Pilipino na mahirap at vulnerable. Yun dapat ang starting point natin sa krisis na ito. Yung reference natin para dyan, yung huling SWS survey na sabi may 14.3 million na Pilipino, mahigit kalahati ng pamilyang Pilipino, nagsabi mahirap sila. So 14.3 million na mahirap na Pilipino at dagdag pa doon, may 3.4 million na sinasabing borderline. Nasa bingit ng kahirapan yan. So isuma yan, 17.7, i-round off natin, 18 pamilyang Pilipino ang nangangailangan ng tulong. Particular dun sa 18 million na pamilyang Pilipino na mahirap vulnerable na kailangan ng tulong, syempre, yung transport sector. Yung pinaka-fuel intensive, napaka-sensitibo dun sa galaw ng presyo ng crudo, may more or less 2.2 million na transport workers. Yan ay hindi lang yung more or less 250,000 na jeepney drivers. Nandyan din yung 1.7 million na tricycle drivers. Idagdag pa halos 200,000 motorcycle taxi at delivery riders. Idagdag din more or less 60,000 na mga TNVS at UV Express. So mahalaga yan kasi kung may 2.2 million na transport groups transport workers na nangailangan ng tulong, makita natin kung ano yung pagresponde ng gobyerno. Dun sa video ni Pangulo Marcos, actually binawasan pa nga niya eh. Bago siya nag-video ng isang araw, in-announce I think ang DSWD may 360,000 na transport workers na makakatanggap ng tulong. Of course, yung 360,000 na yan, kulang pa rin siya. Diba? Parang tanong dyan, kung magbibigay ng tulong ang DSWD sa 360,000 transport workers, paano naman yung 1.7, 1.8 million na hindi maabutan ng tulong? Pero binawasan pa ni Pangulong Marcos yan sa kanyang video. Ang na-anunsyo lamang niya,
nabigyan ng numero, 139,000 tricycle drivers. Baka nakatulog lang ako, pero parang wala naman siya binanggit na bilang ng mga jeepney drivers. Ang punto lang doon, yung binanggit ni Pangulong Marcos na supposedly tulong sa mga transport groups, sa mga magsasaka, mangingisda, sobrang liit. Sobrang liit. At kung titignan niyo yung numero nga, yung inanunsyong tulong ay hindi para sa lahat na nangangailangan. Yung tulong na binibigay, ang layo-layo sa kanilang pangailangan. Tapos, na bulungan ni Sir Wilson kanina, one shot lang, pandalian lamang. So, ang napipintong krisis na dapat sana wag sabihin na normal ng pamahalaan, sana wag niya sabihin nag-a-adjust pa tayo, etc. Ang napipintong problema sa atin, kung i-reference point natin yung nangyari sa gera sa pagsugod ng Russia sa Ukraine noong 2022, sa loob ng 3 buwan, dumobling inflation. From 3% in February 2022, nag-increase ang oil prices to about $110, $115 per barrel. Mas malaki ngayon. Dumobling inflation to 6%. Pagkatapos isang taon, halos nag-tripling inflation to 8.7%. Sa unang bigwas na yon, nadagdagan ng halos 2 milyong mahirap na pamilya sa loob lamang ng ilang buwan. At pagkatapos isang taon, nadagdagan, sumutotal, mahigit 3 milyon pamilyang naghirap. So para sa amin, yung reference point natin ngayon at dapat ng administrasyon, 18 million mahirap at vulnerableng pamilyang Pilipino, napipintong madagdagan ng 2 hanggang 3 milyon dahil sa pagdoble ng inflation, habang hindi naman dumodoble ang kita, ang sahod, ang hanap buhay. So sa amin, yung hindi maiwasan, ilan ibarya into short-term at long-term responses yun. Dala nga ng kahinaan ng ekonomiya, dala nga ng kapabayaan sa mahabang panahon na iangat yung kabuhayan ng mga Pilipino, hindi maiwasan, kailangan talaga ng short-term na response. Kailangan talaga ng subsidyo, ayuda, para dun sa mga unang tinamaan, yung transport groups, including yung mga mangisda, magsasaka. Pero kaagad din, may konting lag naman yan, pero eventually, agad sumunod doon, suporta para dun sa mahirap na mga pamilya. At gusto namin din, parang pinapalabas na, parang, out of gratitude pa, di ba? Parang kawang gawa ng gobyerno yung binibigay na subsidyo. Medyo, may kaunting kabastusan yun. Yung layunin ng pagbigay ng ganong klaseng at dapat malakihang subsidies at ayuda, dalawa. Kailangan i-increase yung kita ng mga pamilya na naiipit ang kita, starting with the transport groups. Napakalaga yung layunin, protektahan ang purchasing power ng ordinaryong Pilipino kasi yan ang pinaka-anti-poverty measure ng pamahalaan. Ikalawang layunin, dapat stabilize ang ekonomiya. At maliban sa bahagi ng ekonomiya, yung 18 million na mahirap na pamilya na yan, yung 2.2 million na transport groups na yan, sa mga eksperto di umano sa ekonomiya, yung pag-stabilize ay pagprotekta ng small producers, pagprotekta ng 2.2 million transport workers, pagprotekta ng 10 million or 9 million na magsasaka, pagprotekta sa 1.3 million na mga ngisda. Kasi, actually, anti-inflation yan. Kasi, kung malugi yung mga transport groups, hihinto sila sa pamamasada. Madidiscourage lang mobility ng ordinaryong commuter, hindi naman yung mayayaman. Kung malugi ang mga magsasaka natin, mga ngisda, hindi na sila mapalaot, babagsak ang supply ng pagkain, tataas ang presyo ng bilihin. Sa amin, yung pagbigay ng ganong klaseng suporta, hindi lang yan kawang gawa, charity, na dapat ikutuwa kung bibigay at sorry na lang kung wala. Hindi na siya anti-poverty measure, economic stabilizer siya. Anti-inflation, pro-growth, yung pagbibigay ng makabulang subsidyo sa transport sector, sa rural sector, maging sa mga ordinaryong Pilipino. May 4 na mahalagang punto na hindi talaga masapul ang gobyerno na sana pag-isipan naman niya. Kasi ang tendency dito, kung may krisis, nag-iisip kung nga rin gobyerno, pag humupa yung krisis, medyo nawawala sa atensyon nila. 4 na mahalagang punto. Una, yung langis, hindi siya ordinaryong kalakal. Grabe talaga. Kung feeling ng pamahalang ordinaryong kalakal yan, nahayaan na lang sa negosyante yung pagpepresyo, may hindi siya nasasapol. Yung langis ay isang
foundational sa ating buong ekonomiya. Kaya nga, kaya doubling inflation, kaya maaaring mag-triple inflation, kasi napalaking input ng langis sa ekonomiya natin. Mahigit kalahati ng kabuuang energy consumption ng Pilipinas ay galing sa langis. 99% ng langis natin ay imported. 28% ay galing sa Middle East. Yung balanse mainly dito sa Asia. Actually, South Korea number 1 source natin dito sa Asia, number 2 yung China, at yung iba pa. So point number 1, estatehikong kalakal ang langis. Hindi yan dapat iwan sa pamilihan lamang, lalong-lalo hindi dapat iwan sa negosyante. Kailangan ng control, impluwensya ng pamahalaan dun sa produkto na yan. Ikalawa, ang katwiran palagi, ganyan na merkado. Maling pag-iisip yun. Kasi kung epekto nun sa ordinaryong Pilipino, babagsak ang kabuhayan. Kung epekto sa ordinaryong pamilya, magmamahal ang bilihin na walang batayan, yung sinasabing market determined yan, wala tayong magagawa, napaka-irrational na pag-iisip. So, second point, kailangan iwas to. Yung mga presyo na tinatakda ng merkado, hindi yan hulog ng langit ng okay na. Yung presyo na tinatakda ng merkado, kung nakakasama sa nakararami, sa mayorya, sa ordinaryong Pilipino, irrational yan at dapat makialam ang gobyerno. Third point, kapag may ganitong klaseng grabing atake talaga sa Iran halimbawa na nag-cause ng global oil price shocks, hindi siya hindi normal. Sabi ni Pangulo Marcos, everything's normal. Hindi normal na tatamaan yung pinakamahirap ng ganong kalaki. Bakit? May kontrol ng gobyerno. Nasa kanyang pagpapasya kung sino magbabalikat, sinong papasan ng pag-a-adjust na yan. Kung walang subsidyo, kung walang ayuda, ang desisyon ng gobyerno, mag-adjust kayo, mga mahirap na Pilipino, magtyaga kayo sa anong karambaryang bibigay ko. Pero, sorry, ganyan talaga ang mundo. Ikatlong punto, nasa pagpapasya ng gobyerno kung sino magbabalikat ng pag-a-adjust sa ganyang klaseng global oil price shock. Isang konkretong pwede yung gawin para usog upwards yung burden ng adjustment sa mga mayayaman na napakalalim ang bulsa kung magbigay ng maramihang ayuda, subsidy sa nangangailangan. Hindi to maging inflationary kasi yung economics niyan, kaya nga nagmahal ang produksyon dahil nagmahal yung input. So, hindi siya inflationary kung maglabas ka ng maraming pondo kasi niremedy mo lamang, minimitigate mo lamang yung cost push inflation doon. Kung gawin ng gobyerno yung malaki ang subsidy, ayuda, habang ang buwis na ginagamit para doon ay sa mga mayayaman, sa mga bilyonaryo, sa malaking kumpanya, hindi sa mahirap at middle class, yan ay pag-a-adjust na yung pasan ng mayayaman, yung pag-a-adjust, hindi yung mga ordinaryong Pilipino. Huling punto, medyo related doon, oo nga, magastos talaga. I mean, malaki yung problema talaga. Magastos yung pag-adjust sa short-term response, lalo magastos din yung long-term response na kailangan. Kung kinakailangan yung fiscal ammunition para dyan, nasa gobyerno yan. Short-term, okay, kinasa yung flood control projects, may konting panglaki dun sa ayuda, sa AIX, saka sa tubado at iba pa. Huwag tipirin. Ilabas na yan right away. Yung sabi nila, anti-pork barrel, naiwan naman yung napakalaking pork barrel sa mga kalsada, gusali, tulay. Kung voluntarily, baka naman mag-epiphany yung mga mamabatas natin. Kung voluntary, isuko nila 20%, kahit 20%, bait pa nga, no? Kahit 20% lamang ng hard pork barrel projects nila. I-divert to social services na hindi na makikialam sa paggastos niya. Sa current budget natin ngayon, malaking ginhawa ng pwede maramdaman. Pero kulang yon. So in the end, kailangan talaga yung pagdagdag ng buwis sa mga yaman. Kasi itong quick example lang namin. Noong nakarang linggo, inanunsyo yung 15 pinakamayamang Pilipino. Siyempre, grabe yon. Meron silang 2.6 trillion pesos na yaman. 15 Pilipino lang to ha. Yung 2.6 trillion pesos na yan, pinipato yung billionaire wealth tax na final actually ng Makabayan Block noong February 26 lamang bago sugurin ng US yung Iran. Pinipato yung wealth tax na yon sa 15 pinakamayamang Pilipino lamang
makakalikom ng about 155 billion pesos na. 15 Filipinos lamang yan. Ano matitira sa kanila? Dahil ang bait na makabayan, 1%, 2%, 3% sa yaman over 1 billion, 2 billion, 3 billion. Dahil ang liit ng buwis na binabayad ng mga bilyonaryo sa kanilang yaman, meron pa rin silang 2.4 trillion. Anong context ng 2.4 trillion pesos? Ipagsama mo kalahati ng populasyon, yung pinakamahirap na 14 na milyon pamilyang Pilipino. Mas malaki pa yung pinagsamang yaman ng 15 Pilipino ay sa pinakamahirap na 15 pamilyang Pilipino. 2.4 trillion pesos. So no-brainer. Huwag i-issue dyan na kahirapan pa yung nakararami samantala itong iilan ay ang laki ng ang laling ng bolsonero nila. Siguro last point, i-general ko na lang. Kailangan pag-usapan yung short-term na response kasi nasa short-term tayong lahat. Nasa short-term yung paghihirap. Pero hindi problema. May mga palapanahon, kung may mga krisis na ganito, maglalabas sa mga supposedly reform measures yung gobyerno tapos nakakalimutan. Seryosohin natin. Kasi ang pinakapunot dulo nito, yung Pilipinas, napakatasado at napaka-dependent sa imported na crudo. Yun nga, over half na energy needs natin galing sa langis, 100% enerhiya natin, well, almost 100% ng langis natin ay imported. So kailangan, bukang bibig palagi ng gobyerno, structural transformation, structural problems. Seryosohin nila yan. 3 bagay lang yan. Parimihin ng public mass transport. Kung parimihin ng public mass transport, mas maraming pribadong sasakyan dyan, mababawasan. Of course, may mga village rin talaga dyan na mayayaman na gusto ka nila mga mamaling sakyan. Pero kung palawakan yung public mass transport, malaking tulak yan dun sa energy transition natin para bawasan dependence dun sa langis. So, kailangan expand yung public mass transport. Pero kaakibat ng energy transformation na yan, expand public mass transport, paramihin yung renewable energy sources natin, huwag ibigay sa mga racketeer na magiging kongresista. Tapos electrify din yung transport. At kailangan subsidy ng gobyerno dyan. Kaya nga nabara yung jeepney modernization kasi pinabalikat sa ordinaryong jeepney yung pag-adjust. Hindi ganun, kailangan ng suporta ng gobyerno. So yung overall point number 1, kailangan ng energy transition talaga. Energy transition na binabawas ang paggamit ng langis habang ini-increase ang renewables. Second point, grabe talaga yung pang-aabuso ng oil industry sa ordinaryong Pilipino. Kakaiba, parang yung Pilipinas minsan masyadong feeling Singapore eh. Iba talaga yung sitwasyon, pero yung halos complete na pagsuko ng kapaka-ordinaryong Pilipino sa negosyante, ginagawa ng Pilipinas style Singapore sa oil industry. So second, mahalagang punto, kailangan mag-assert ng control ng gobyerno dun sa industriya ng langis. Because nga, unang punto kanina, napaka-strategic na produkto, nakalakal yung langis. Ano yung sabihin ng public control over the oil industry? Generally, 3 bagay yan. Kailangan ng price controls, including price subsidies hanggat sa kaya. Ang ikalawa, kailangan meron talagang state-owned oil enterprise para maging market maker yung gobyerno sa industriya. Ikatlo, kailangan talagang strategic oil reserves. Hindi yung commercial inventory sa mga kumpanya na 30 days, 60 days. Kailangan may mandated na malaki ang strategic reserves. Minsan-minsan nadidinig, mga recommendation na ganyan, parang lutang naman yan, walang pagsaalang-alang dun sa sitwasyon natin. Well, for the record, hindi lahat ng ASEAN countries ay oil exporter. 2 lang actually ng oil exporter sa ASEAN, Brunei at Malaysia. So, maliban sa Brunei at Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, lahat sila ay may mga elemento ng price controls, including subsidies. May elemento sila ng state-owned oil enterprises. May elemento sila ng strategic oil reserves. Yung Pilipinas, wala lang talaga. Masyadong antigas ng pag-isip dun sa malayang pamilyan at payamaning mga negosyante. Yung last point, medyo mas long-term na to, of course, yung basic weakness sa ekonomiya, baba ng kita, grabing informality, ay dahil atasado yung ekonomiya. So, hindi to directly energy related, pero syempre, para ma-reduce yung vulnerability ng mga Pilipino, hindi para ito increase resilience,
para i-reduce ang vulnerability ng ordinaryong Pilipino at ng ekonomiya, kailangan may sapat na hanap buhay, sapat na kita, nagmumula lamang sa industrialization policy at pagpapaunlad ng lokal na agrikultura. Pero again, pakita siya ng mga bagay. Ang punto, ano ba sa mga ito ang pinag-uusapan ng gobyerno? Everything's normal? Magbahala sa oil price shock? Yun talagang pinaka-problema. Napakalit mag-isip sa napakalaking problema ng ang Marcos administration. Yan po. Salamat.